siya ang karaniwang puntahan kung gusto mong mag-relax at matakasan ang lungsod. Pero paano naman ang mga hindi kayang mag-out of town? Gayong kulang na kulang sa Metro Manila ang mga park at mga pwedeng mapasyalan. Yan po ang isyong tatalakayin ni Pia Arcangel on assignment. Kasabay ng pagsikat ng araw, ang pagpapasikat ng stunts na grupo ni Patrick sa larong parkour. Isang sining ng paggalaw gamit ang iba't ibang klase ng obstacles sa parke. Sa loob ng mahigit 3 taon, ang malawak na parkeng ito ng Luneta ang nagsisilbi nilang playground sa pagtalon, pagpapagulong-gulong, at pagsisirko-sirko ng kanilang mga katawan. Binigyan po kami ng parang space na pagpraktisan, tsaka nakita po namin na madami din po na pupunta dito, nagpa-practice ng mga iba't ibang activities. So parang pare-pareho lang po kami. Libre po siya. Yun ang importante. Ika nga nila ang pinakamagagandang bagay sa mundo, libre. At sa mga parke, libreng maglaro, mag-picnic, magpalamig, at mamasyal, mapabata, matanda, pati hayop. Sariwang hangin, malawak at luntian ang paligid. Mga simpleng katangian ng lugar na kailangan ng isang populadong syudad tulad ng Metro Manila. Ang parks and open spaces ay isang important element sa quality of life sa city. Lahat ng magagandang lungsod sa buong mundo palagi may tatlong place to live, place to work, a place to recreate, parks and open spaces. 20% raw ng kabuuang laki ng lungsod ang kailangang ilaan sa parke para maging green city katulad ng New York, London, Singapore at Hong Kong. Isang katangiang tila wala tayo sa Metro Manila. Wala na tayong landscape. Naubos na yung parks and open spaces sa Metro Manila. Mula sa plinanong 4 na malalaking park ni Daniel Burnham noong 1905 Plan for Manila. Isa sa Tondo, isa sa Harrison Park na ngayon ay shopping center, isa sa Santa Ana, at isa sa Sampaloc. 4 dapat to. Hindi nagawa. Sa Pilipinas, may 37 national parks o yung man-made na mga parke. 26 naman ang natural parks o yung mga likas na biyaya ng ating kalikasan na ngayon protektado na ng ating gobyerno. Na may kabuang 63 mga parke lamang, kulang na kulang raw para sa mahigit 94 million na populasyon ng bansa. Matagal na namin sinasabi sa publiko at sa mga government agencies na yan talaga ang kalagayan ng open space sa Metro Manila, pero walang nakikinig sa amin. Ganito rin ang naging resulta ng katatapos sa pag-aaral ng grupo ng mga Pranses na nagmungkahing magtayo ng mga parke at pasyalan, partikular na sa mga cargo terminal, riverbanks at sa ilang fishing village sa Metro Manila. Naiwasan din daw sana noon ang pag-apaw sa baha ng ilang bahagi ng Metro Manila kung may mga parkeng tumulong sa paghigop ng marumaragasang tubig, hatid ng Bagong At tila sumanga na nga ang problema dahil ultimo parkeng pag-iensayuhan sana ng Philippine Football Team na ASCALs, walang maibigay ang ating lungsod mismo. Pero sa kabila ng mga suliraning ito, may ilang pribadong tanggapan raw na pilit na binubuhay ang lungsod. Mula sa maliliit na parkeng itinatayo nila sa gitna ng malalaking establishmento hanggang sa pagpaparami ng green building sa buong Kamaynilaan. Well, it kind of helps to have a breathing space here in the city where air is fresher, air is cleaner. It's really something that we feel the public really wants. Ang ating mga parke sa lungsod hindi lang basta tanawin dahil hanggang sa mga suliranin nating pangkalikasan, maaaring ito lutasin. Pia Arcangel, GMA News.